Hello everyone, ito ang kahiwo. Ka means kaligtasan, hi henseria o mga maling pananampalataya, hidwang pananampalataya. Wu means words of God. Kung mayroon mang pinakamahalagang bagay sa ibabaw ng mundo ito, walang iba kundi ang kaligtasan. Bakit? Sa ayaw man o tanggapin ng tao ang katotohanan, ay mayroon araw ng paghukom. Tiyak na ito ay talagang magaganap sapagkat ang Diyos ang sabi na hukuman niya ang lahat ng mga tao at parusahan niya ang lahat ng masasama. Mababasa sa Gawa 17:31. Sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran. Ano itong paghuhukom? Ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos na tinatawag sa English White Throne Judgment. Magaganap ang pagkasunog ng sangkalangitan at ang buong lupa. Kalong Pedro 3:10-12. Datapwat, darating ang araw ng Panginoon, kagaya ng magnanakaw ng sangkalangitan. Sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay masusunog. Kung gayong masusunog ang lahat, ano ang kabuluhang mag-impok ng maraming salapi o kaya ay magkaroon ng mga mahalagang ari-arian gaya ng mga magagandang mansyon, mga classical cars, mga beach at iba pa. Higit sa lahat, masusunog din lahat ng may mga hininga, mga tao, mga hayop, lahat ng mga nilalang na mabubuhay sa mundong ito. Anong katunayan? Sa Hagay 2:6 mababasa, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Minsan na lamang, sandaling panahon, aking uugain ang langit at ang lupa at ang dagat at ang tuyong lupa. Si Panyas 1:2-14-18 mababasa, aking lilipulin ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Malakyas 4:1-3, sapagkat narito araw ay dumarating na nagniningas na parang horno ng lahat na palalo. Lahat ng nagsiganap ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sinasabi sa Apocalypse 20:11-12 at saka 15, nakita ko ang isang malaking luklukang maputi, at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan ang lupa at ang langit ay tumakas. Walang nasumpungang kalalagyan nila. Sa 12, nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na susulat sa mga aklat, at ayon sa kanilang mga gawa. Sa 15, at kung sino man ay hindi nasusumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ibinulid siya sa dagat-dagatang apoy. Kaya napaka-importante pala na masusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, or sa English, Book of Life. Sino-sino ang mga mapapalad na mga tao na bubuhay maguli upang makasama ng Panginoong Hesus na maghari sa loob ng 1,000 taon? Ang sagot ay mababasa sa Apocalypse 22:7. Nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo
at Satanas at ginapos ang 1,000 taon. Ulitin ko, ang dragon ay ginapos ng 1,000 taon. Ang dragon ay walang iba kundi ang Diablo o Satanas. At siya ay ibinulid sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya ng mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siya ay pawalang kaunting panahon. Nakakita ako ng luklukan at may mga nagsisiluklok ng mga ito. Sila ay pinagkalooban ng paghatol. Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos, at ang hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila ay nangabuhay at nasipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na maguli. Mapalad at banal ang nakalakip sa unang pagkabuhay na maguli, sapagkat ang mga ito ay walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at Kristo at mga haring kasama niya sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan, lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, upang tipunin sila sa pagbabaka. Ang bilang nila gaya ng buhangin sa dagat, at nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa. Kinugkob nila ang kampamento ng mga banal, ang bayang iniibig, at bumaba ang apoy mula sa langit. Sila ay sinupok. Ang Diablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagat ng apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ang bulang propeta. Sila ay pahirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Dito sa dagat-dagat ng apoy o imperno, inihagis din ang mga taong masasama. Sino-sinong mga tao? Apocalypse 21:8. Tinitiyak, ganito ang mababasa, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, yung walang mga kinikilalang Diyos. Sino sila? Silang mga komunista, mga ateista, mga gnostics, at iba pang mga tao na sinasabing mga liberal sila. At sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway at sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ano ang gagawin sa kanila? Sa Apocalypse 20:10, sila ay pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Apocalypse 14:11, sinasabi ang usok ng hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailanman. Sila ay walang kapahingahan araw at gabi. Kakilabot pala ang mahulog sa kamay ng buhay na Diyos. At napakalagim pala ang kahidatnan ng mga taong paparusahan sa dagat-dagat ng apoy. Biro mo yung magdusa sila ng walang katapusan, eternal damnation. Million years ang lilipas, ngunit nandoon pa rin. Another million years, nandoon pa rin. Kaya yan ang tinatawag na eternal damnation. Walang katapusang kahirapan. Araw at gabi, pahirapan sila. Kaya sinasabi, ang usok, ang hirap nila ay napailang lang magpakailan-kailanman, at sila ay walang kapangyarihan araw at gabi. Yan ang dapat nating tandaan. Ngunit may mga relihiyon na nagtuturo na hindi totoo, na mga taong masama ay pahirapan doon sa impyerno. Ang iba nagturo na walang impyerno. May relihiyon specific gaya ng Jehovah's Witness, SDAs, at iba pang mga sikta na hayagang kinukontra ang salita ng Diyos. Sabi nila na ang Diyos ay pag-ibig, kaya hindi niya magawang i-torture ang mga makasasala hanggang kailan-kailanman. Inustisya daw. Bakit? Ang katuwiran nila na sa maikling panahon na inilagay ng tao sa mundo, tumbasan ng Diyos ng eternal torment sa impyerno. Kaya hindi totoo.
ito talaga ang doktrina ng mga GSW, Jehovah's Witness, at saka SDA, Seventh-day Adventist, at iba pa na mayroon ng lake of fire, pero doon ang mga taong masama ay susunugin hanggang sa mga completely annihilated sila, masusunog sila, wala nang matitira sa kanila. Nangatwiran pa sila na ang lahat ng tao daw ay maliligtas, lalo na kung magsisi ang mga tao na nagawang kasalanan. Pero ang tanong, paano kung patay ng tao, makapagsisisi ba siya? Ang lahat ng mga pangatwiran nila ay labag sa nakasulat sa Biblia. Sinong paniwalaan natin? Ang Diyos na nagsasabing ang lahat ng tamasama ay ibubulid sa dagat-dagatapoy at doon pahirapan ng walang hanggang katapusan. O itong mga founders ng mga reliyon na inimpose ang kanilang sariling opinion o mga speculations lamang. Ano ang dapat natin ingatan sa pagbasa ng Biblia? Kasi itong iba, ginagamit din ang Biblia, pero binuluktok nila ang Biblia. Kapag magbasa sila, binigyan nila ng iba-ibang mga interpretation. Binabawal ng Diyos na ito'y dagdagan o babawasan kahit isang tulpok o koma. Deuteronomio 4:2. Sinasabi, huwag ninyong dragdagan ito, ni babawasan ang salita na aking iutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa unang Korinto 4:6, sinasabi niya, upang sa amin mga tuto kayo na huwag maghihigit sa mga bagay na nangasulat. Kung ganon, hindi pala dapat dagdagan o bawasan man ang mga salita ng Diyos kahit isang tulpok o kama. Sapagkat mahigit na pinagbawal ng Diyos na magbawas o magdagdag. Ito'y kautusan niya, at sino tayong mga tao ang susuway sa utos ng makapangyarihang sa lahat? Ngayon, ang tanong, may pag-asa ba kung ang tao ay nandoon na sa impyerno? Gaya ng mga itinuturo ng ibang reliyon na pwede pang papunta sa langit ang mga taong nasa impyerno o sa purgatorio. Ang sagot ng Biblia ay wala na. Hindi na maaaring tubusin ni Kristo ang mga taong hinatulan na. Paano natiyak ito? Dahil sinasabi ng banal na aklat ng parusa na sa dagat-dagatang apoy ay magpakailan-kailanman, o sa madalang sabi, walang katapusan. Kaya habang buhay pa ang tao, dapat nahanapin niya ang kaligtasan. Yan ang pinaka-importanting bagay na dapat tandaan ng sinumang tao. Mintras mayroon pa siyang hininga, pagsikapan niyang hanapin ang kaligtasan. Kasi pagpatay ng tao, wala na siyang magagawa pa, kundi ang paghintay na lamang sa kakilakilabot na apoy at susupre na susunog sa mga kaaway. Ang napakasakit doon sa impyerno, hindi na mamatay ang tao. Isa na siyang immortal, walang kamatayan, na magdusa sa sakit at hirap dulot ng init at siga ng naglagablab na impyerno. Ang apoy ay hindi na mapapatay o unquenchable fire. Pati na ang uod sa katawan ng tao ay hindi rin mapapatay. Mababasa yan sa Biblia. Natandaan ba ninyo ang sinabi ni Jesus tungkol kay Lazaro at ang mayayamang tao? Napakainit sa impyerno, kaya sumigaw ang mayaman, nagsusumamo kay Abraham. Kung maaari, may lipat siya sa kinuurunan ng pulubi na nasa paraiso. Pero anong sagot? Wala nang maaaring gawin pa ang taong magdudusa sa apoy doon sa impyerno, kundi ang piyak na lamang at pagtatagis ng kanyang mga ngipin. Ngunit may mga reliyon pa rin na nagtuturo na ang parusa daw doon sa impyerno ay ang total darkness, total separation of man from God. Liban na sinasabi nilang annihilation. Ang tao ay susunugin lang doon hanggang mawala na siya at hindi na siya magdusa pa. Totoo kaya ito?
Ang Biblia ay nagsasabi na doon sa dagat ng apoy, hindi na maaaring tatawag pang tao sa Diyos. Hindi na niya maaaring idaing ang anumang kahirapan at pagtitiis niya. Bakit? Tapos na ang lahat. Huli na ang lahat. Hinatulan na dito ang mga taong masasama, pati na ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Tandaan natin na may mga taong mga hambugero dahil sa sila yung mga mayayaman, makapangyarihan, hindi na sila kumikilala sa Diyos. Hayagang sinasabi nila, walang Diyos. Yan ang mga taong komunista, mga atista, mga agnostics, at iba ba? Kaparusahan ang sasapitin ng mga klaseng tao. Hindi na niya maaring pagsisihan pa ang mga nagawang kasalanan. Wala nang makamit ang anumang habag ng tao kapag nagdurusa na siya sa impyerno. Ang tanong, gaano kadami ang paparusahan sa impyerno? Ang sagot ng Biblia, katulad sa buhangin ng dagat. Kung gayon, ma-speculate natin na bilyon-bilyon pala ang magdusa doon sapagkat wala namang makabilang sa buhangin ng dagat. Kaya, idiomatic, kasi hindi mabilang, bilyon-bilyon ang katumbas. Sa Revelation 22:12 ang sinasabi niya, huwag mong tatakan ang mga salita ng hula ng aklat ito, sapagkat malapit na ang panahon. Narito, ako'y madaling pumarito, at aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya mga kababayan, mga kapuso, dapat nating pag-isipan habang may hilinga pa tayo. Bata man, matanda man, o ano man siya, mahirap, mayaman, lahat kailangang magsisisi at maghanda hanapin ang kaligtasan. Ayaw man ng tao, tanggapin man ito o hindi, darating ito. Dalawang wakas ang sasapitin, ang wakas ng buhay ng tao o ang wakas ng mundong ito. Kaya napaka-importante, napakahalaga na ang bawat tao ay maghanda, magsisisi sa kanyang mga nagawa, kasalanan, at sikaping masunod ang mga kautusan ng Panginoon. Hanggang dito na lang mga kababayan, mga kapuso. Sa sunod na video, ating pag-aaralan ang mga raming mga maling pananampalataya na siyang nakapahamak sa tao. Kasi maraming naniniwala sa mga bulaang propeta. So yan ang ating pagtalakayin sa sunod. Hanggang sa muli. Ito ang ating channel, Kahiwo, ang tabayanan ninyo ang susunod na mga video. Hanggang dito na lamang. Adios. Okay. Buang mamadai mapan. Reset.